Alright, so ngayon ay week 8 nyo na. Congratulations, nakaabot na kayo sa week 8. At ang focus natin para sa week na to ay evidences of late movement. At syempre, kinakailangan ma-acquire nyo yung ating most essential learning competency, which is to enumerate the lines of evidence that support late movement. So dito sa huling topic natin, kailangan makakita tayo ng mga ebidensya na talagang merong nagaganap na paggalaw. Okay, hindi naman pwedeng by tsuri lang tayo. Dapat meron tayong evidence. Kaya simulan na natin. Alright, so ang una ninyong gagawin para sa learning task number 1 ay bigyan ng description itong mga line of evidences na to. Hindi na kayo mahihirapan kasi binigay ko na yung mga line of evidences na nandyan sa module. Ito na yung mga yan. Alright. So, ngayon, ang gagawin nyo na lang ay i-search nyo sa module yung explanation bakit naging line of evidence ang fossil sa paggalaw ng mga tectonic plate. Alright, so nagets nyo naman siguro yun, ano? Katulad nito, coastline matching. Bakit siya naging line of evidence? Ipapaliwanag nyo dito. Class, medyo baka kulangin na naman kayo sa space. Baka magtapal-tapal na naman kayo, ha. Iwasan nyo maging albularyo. Kaya, ang gawin natin ay maglagay na lang kayo ng extra papel, ha, sa pagsasagot kung kinukulang kayo dito. Iwasan natin yung tapal-tapal, ha. Nahihirapan ako mag-check. Alright, so that is your learning task number 1. Nga pala, if in case na na hindi nyo makita sa module yung explanation bakit kasama tong mga to, pwede kayong gumamit ng ibang libro, ha. Pwede kayong mag-search sa internet kung may load kayo, walang problema sa akin yun. Okay, next, dito naman tayo sa learning task number 2. Dito napakasimple lang ng gagawin. Gagawa kayo ng mind map. Pag sinabi nating mind map, maggagawa kayo ng mga words or connection of words na related dito sa evidences of plate movement. Halimbawa, bigyan ko ng example, ha. Halimbawa, fossil. Gawa kayo ng line, sulat nyo dito yung fossil. Fossil. Then, ano pa yung mga word related to fossil? Bakit siya naging evidence of movement? Okay? Yung evidences na to ay yung nandun sa learning task number 1. Yun na yung ilalagay nyo. Okay? Tapos, halimbawa, balik tayo dito. Fossil, meron na kayong nakalagay ditong fossil. Tapos, may inirelate pa kayo dito sa fossil. Alright? At meron pa ulit nakarelate dito sa fossil na to. Okay? So, ganun lang. Dire-diretso lang yan. Hanggang sa makuha nyo yung end line ng inyong mind map. By the way, kung hindi nyo magets yung aking explanation, hanap kayo sa Google ng example ng mind map. Okay? Next. Dito tayo sa learning task number 5. Medyo nakakaantok din to. Katulad nung inyong learning task sa inyong week 7. Ang gagawin nyo dito, parang modified true or false. Babasahin nyo itong statement. Okay? Bawa statement number 1. And then, hahanapin nyo kung ito ay tama o mali. So, kung ito ay tama, i-explain nyo. Okay? At kapag naman ito ay mali, hahanapin nyo dito sa sentences na to yung dahilan kung bakit siya naging mali at ipapaliwanag nyo. Okay? Halimbawa, ang mali dito ay ito. Underline nyo yan. And then, explain nyo dito. Kung halimbawa naman, tama itong number 2. Okay?
So, wala na kayong guguhitan. Ipapaliwanag nyo lang kung bakit siya naging tama. Ito ay 1 to 5, pero itong example na nilagay ko dito ay 2 na lang. Okay, so siguro maliwanag na yan. Next, learning task number 6. So, simple lang. Meron dyang 5 tanong sa module nyo, and then sulat nyo lang dito yung mga sagot. Letter na lang. And after that, computation na ng grade. Kaya kung meron kayong hindi pa naipapasa, or mga kulang pa, ay ipasa nyo na. Kasi magko-compute na kami ng grade. Alright, congratulations sa inyo mga bata kasi nakatapos na kayo ng first quarter ng Science 10. God bless.